Dinala mo sila at pinakilala kay Major Quijana. Pero dahil sa kaso mo, na-dismiss ka, nawala ka na sa DSOU. Tama? Yes or no? Yes po, Mr. Chair. At dahil doon, si Major Quijana na ang humawak sa dalawa. Doon na sila nagre-report kay Major Quijana. Yes po, Mr. Chair. Yes. So, na-establish na natin na si Major Quijana ang handler ng dalawang ito. Now, pwede po bang matanong si Mr. Michael Novesio? Sige, Michael Nobesia. Lagi ako nagkakamali sa apelyido niya. Nobesia. Nobesio. Michael Nobesio can answer. Yes, sir. Good morning po. Yeah. Michael, totoo po ba lahat yung sinabi ni Juan, ni Mr. Antonino? Yes Na po, doon Your kayo Honor. malapit sa Solimare na huli? Sa may Asiana po, Your Honor. Yes, Asiana. Magkalapit ba yung Asiana at saka Solimare? Kanto lang pong pagitan, Your Honor. Okay, thank you. So kung totoo lahat yun, totoo rin na ang pinagre-reportan nyo pag napupunta kayo sa DSOU ay si Major Quijana na. Yes po, Your Honor. At siya na rin ang kumakausap sa inyo. Yes po, Your Honor. Siya rin, siya rin ang pinagsabihan ninyo tungkol sa inyong boss na si Mr. Lin. Yes po, Your Honor. Tungkol sa mga baril, tungkol sa mga pera, Yes po, Your at Honor. tungkol sa mga babae. Yes po, Your Honor. Yes. Yon. At ang ginawa niya ay, dahil dun sa inireport ninyo, plinano kung paano i-raid yung bahay. Yes po, Your Honor. At sinabi sa inyo na kung po pwede, kayo ang maging deponent doon sa pag-apply ng search warrant sa West. Yes po, Your Honor. Pinilit mo niya kami maging deponent. Anong ibig nyo sabihin pinilit kayo? Para daw po, legal daw po yung Paano pagpas. pagpipilit po sa inyo? Ang sabi po niya sa amin, Your Honor, na kailangan niyo maging deponents para maging legal ang pagpasok natin. Hindi po namin alam, Your Honor, kung ano po yung deponents. Aha. So ginawa po ninyo yon. Ano po ang, pwede po bang sa pagkatanda ninyo, totoo bang ang application ay para sa illegal firearm? Yun po yung nabasa ko po doon, Your Honor. Yes. Dahil sinabi niyo na may firearm si Mr. yung boss ninyo. Opo, si Your Mr. Honor. Lin. Merong isang Bushmaster at saka may isang pistol. Yes po, Your Honor. Pero wala namang Bushmaster at saka pistol. Bushmaster na nakuha pala doon sa 1811. Wala sa report. Hindi ko po alam, Your Honor eh. Oh. Meron kang baril, di po ba? Yes po, Your Honor. Paki-describe nga ninyo kung anong klaseng baril meron po kayo. 45 po, Desert Storm Chrome. Caliber 45. Yes po, Your Honor. At meron ba lisensya yun? Yes po, Your Honor. Expired po yung license nun, Your Honor. Kaya tinon-over ko po kay Major Quijana. Kasi gun ban din po ng mga panahon na yun kasi natatakot ba ako mahuli. Sabi niya po sa akin, tutulungan daw po niya ako mag-renew. Pero hindi na renew. Hindi po na-renew, Your Honor. Alam mo ba na yung baril na yun, yun na yung nakita dun sa vault ni Mr. Lee? Nabalitaan ko lang po, Your Honor. Ayun po ang pinangtanim pong ebidensya. General Tates, sino na yung mga pulis na nag-disassemble ng mga baril? So, nabalitaan mo na yung baril mo, nandun yung mga hinuli ng pulis o kinumpiska ng pulis doon sa vault ni Mr. Lin, yung boss mo. Opo, Your Honor.
Nandyan na yung... please identify yourself. Good morning, Mr. Chair. Good morning to this honorable committee. I am Police Staff Sergeant Genesis Ruiz, Your Honor. Ikaw nung nakarang hearing, ikaw ang nagtestigo na kayo ang nagkalas nung baril na Desert Storm. Ganito po yung scenario, Your Honor. Yung kwento. Dumating po ako sa office. Inabot po sa akin ni Police Major Quijana yung baril na kahintulad doon sa nababanggit ng ating deponent na si Michael Novicio. Yung Chrome, tas Desert Storm. Pero may serial number pa po yun. Hindi ko lang po talaga maalala kung ano po yung serial number. Pinakalas po sa akin yun po, Your Honor. Yun lang po. Tapos kinuha na ni Police Staff Sergeant Democrito. At si Sergeant Democrito, siya ang naglinis ng baril para magmukhang kapanipaniwala na hindi lumang baril yon. Yes, Your Honor. Yes. Which dinenay naman ni Sergeant Democrito. Kaya nga binibigyan kanina ng pagkakataon ni chairman na magsalita ng totoo, pero ayaw pa rin. Noong... Your Honor, parang may narinig din po kasi akong inutusan ni Police Major Quijana na kumuha ng grinder. Isa sa kasama namin. Dito po siya ngayon, Your Honor, yung kasama namin na utusan. Na? Kumuha ng grinder, Your Honor. Driver? Grinder. Na, sige. Talagang inayos talaga. Pakibanggit po yung pangalan po ninyo. Good morning po, Mr. Chairman, sir. Ako po si Patrolman Elson Calupa, sir. Natatandaan mo po ba kung meron kang baril na inayos? Sa baril na inayos po, Mr. Chair, wala po. Bali, during that time po, may trabaho sa Viber namin na nabasa ko lang po. Nagpaalam po ako nung na malilate. Dahil ako lang po yung wala, bali nautusan po sa akin na po pinadala yung grinder, sir. Para saan yung grinder na yun? During the time, Your Honor, wala po akong idea kung saan po. Basta sinunod ko na lang po. Nagdala po ako sa opisina. Kanino mo binigay yung grinder? Binigay ko po kay Sir Democrito, sir. Kay PSSG Democrito. Tapos after nun, sir, di ko na po alam kung saan nila ginamit, sir. Sa pagkaalam po ninyo, saan po ba ginagamit yung grinder na yan? Pagtungkol sa baril? Yes, sir. Kung sa baril po gamitin, pwede po sa serial number, sir. Yeah. Thank you. So, napapatunayan natin na sinasabi nila na may baril yung si Mr. Lin o yung Chinese, may Bushmaster, may Kwan. Ang pinagtataka ng representanting ito ay kung bakit kailangan pang magdala ng baril na pang-planting kung sigurado na may baril talaga yung subject ng search warrant. So, ibig sabihin, plinano talaga ito na just in case walang makitang baril o kaya kung may baril, gagawing savings, merong ipapalit na baril. So, si Mr. Rainier. Yes po, Your Honor. Kayo po ang driver. Opo. Lahat po ba ng sinabi ng iyong kasamang si Mr. Michael Novicio ay katotohanan? Yes po. Si Mr. Novicio, siya ang pumasok sa trabaho para magsabi po sa inyo na nandun na yung subject ng search warrant. Yes po, Your Honor. At ikaw naman ang ginamit ng pulis para mag-guide sa kanila para doon sa Solimare. Yes po, Your Honor. Yes. Ikaw ba ang nagdala ng baril?
Yes po, Your Honor. Saan mo inilagay yung baril? Hindi po ako nagdala ng baril, Your Honor. Ako po yung nautusan mag-akyat ng baril pataas sa Kanino mo 1811. ibinigay yung baril nung inakyat mo sa taas? Hindi ko na po matandaan, Your Honor, dahil marami pong tao sa 1811 nung time na yun. Aha. Eh, sa lahat ng pulis na nandito na kasama doon sa operasyon, hindi mo matandaan kung sino. Hindi po matandaan, Your Honor. Sino ang nag-utos sa iyo na dalhin mo sa taas yung baril? Police Major Jason Quijana po. O siya ang nag-utos sa inyo? Opo, Your Honor. Okay. At si Michael, ikaw rin ang nagsabi sa pulis na may inalagaan na mga babae yung iyong boss. Yes po, Your Honor. At ikaw ang driver, nagdadala sa lahat ng mga dapat puntahan ng mga babae. Bodyguard po, Your Honor. Opo, ako po Yes. nagbabantay sa mga babae po. At ang driver ay si Rainier. Your Honor, paiba-iba po kaming kasamang driver. Okay. Thank you. Rainier, sinong nasa babaeng nasa tabi mo? Translator po Siya- namin yan, Your Honor. Morales, Miss Morales, no? Siya yung isa sa mga katulong doon, Chairman Acop. Yes Ah. po. Miss Morales, Yes po. yun pong sinabi lahat ni Rainier at saka si Michael, katotohanan po yun. Wala po akong alam sa barrel, sir. So, ibig sabihin, kayo na ang nandun sa 1811, pero wala kayong nakikitang baril na dala-dala o nandun sa 1811 na pag-aari ng iyong boss. Yes, Your Honor. Wala po akong nakikita. Wala. Wala po. Now, that explains the reason why kailangan magkaroon ng dadalhin na baril para i-planting. So, wala. Wala po. Wala kang nakita. Ilang taon na po kayong nagsisilbi kay Mr. Lin? 6 months pa lang po. 6 months. Wala po kayo nakita na dala-dala niya. Wala po, sir. Okay. Mr. Chair. Congressman ako, may konting tanong lang ako doon. 6 months ka doon, so, pero yung anong trabaho mo doon? Naglilinis ka ng... Translator po. So, nagta-translate ka, tapos naglilinis ka. Opo. Yung mga kwarto ba doon, napapasok mo lahat yun? Opo. So, doon sa subject na kwarto, alam mo naman na meron doon, di ba, yung opisina, doon sa may CR. Opo, opo. Kasi doon nakuha yung barel di ba? Opo. Di ba, saka yung mga magazine. Opo. So, may mga nakikita ka bang mga magazine doon ng barel? Wala, sir. Wala po. Okay. I have also here, meron sa akin na certification ng firearms Philippine National Police Forensic Group na yung baril na nakuha doon sa raid 1811 ay parehas nung baril na pag-aari ni Mr. Michael Novesio. Parehas. So, ano ang sinasabi nito? Na yung baril na nakuha dun sa 1811 ay yung baril ni Mr. Novesio, ni Michael, na ibinigay kay kay Colonel Quijano or Major Quijano, Quijana. At yung grinding machine, ayun ang ginamit na pag-deface ng serial number dahil nakalagay dito na defaced yung serial number nung baril na nakuha dun sa Unit 1811. Vice Chair, can we be clarified, para at least i-clarify mo sa amin, ikaw, galing ka dyan. So, there are two types, on how to identify yung baril, no? Una, syempre yung serial. So, yung serial, kapag binura mo na yung serial, parang wala ka ng chance, para makakilala kung sino may-ari nito. Pero with this kind of certification coming from the forensic, dito yung cartridge niya, saka yung first shot is being recorded as one way of trying to find out sino ang may-ari ng baril. At dito,
napatunayan natin na certification galing sa PNP, no? Ito yung ina-explore ni Congressman Ako, na pinapatunayan sa forensic na yung baril na ginamit doon sa 1811 ay galing kay Michael, na binigay ni Michael kay Major Kiana. So you can proceed. Can you confirm what I've said? Kasi hindi naman ako pulis, tama ba yan? Yes. Kasi may kanya-kanyang karakteristik yung kwan eh. Yung bore ng firearm eh. Which I think hindi alam nitong mga pulis na ito. Iha, alam mo rin na ang trabaho ng boss ninyo ay dun sa pagkukuha ng mga babae sa kanilang mga customer. Yes po. At totoo rin po ba na may mga araw na nakadisplay lang sa lamesa yung pera nung boss mo? Pag po araw po ng swelduhan po. Doon lang. Opo. Pero hindi mo nakita kung ano ang laman ng mga yung 3 volt na pag-aari ng iyong amo. Minsan po kasi naiwan po nilang bukas yung vault sa isa pong opisina. Pera po yung nakikita ko. Pera yung nakikita mo, pero wala kang baril na nakikita. Wala, sir. Wala po. Mr. Chair? Yes. May I ask General Mariano? General Mariana, you can reply. Yes, Mr. Chair. Good morning po. At what point in time did you come to know, kailan mo nalaman tong operation na ito? Nung tumawag po si Mr. Chair, nung tumawag po si Chief DSOU sa aking aide na mag-i-implement po sila ng SW sa baril po. So, ano na ang ginawa mo pagkatapos nun? Pagkatapos po niyan tumawag sa aking EDICAM at security officers, pinatawag ko po itong aking EDICAM dahil bakit sa kanya po nagsasabi. Kaya nung tumawag po, I reminded him dahil katatapos lang po ng command conference namin sa Camp Crame during that day, Mr. Chair. At sinabihan ko po si Chief DSOU, base sa guidance si Chief PNP, na gumamit ng body-worn camera at mag-briefing at gawin lang po yung tama dun sa implementation ng search warrant, Mr. Chair. Nung natapos ng operation, what were your actions? After po ng operation, nag-report po sa akin si Chief DSOU ng 9:42 ng umaga po. Immediately, tinatanong ko po siya tungkol sa report, sa sketch report. At actually, bago po ako magising ng alas 8 ng umaga, meron na rin po siyang text sa akin ng alas 6:32 ng umaga. Sinasabi rin po na nagpaalam siya na katatapos lang po ng kanilang operation sa implementation ng search warrant. At mga 7:47 ay nagpadala rin po siya ng draft na sketchy report na nakalagay na po doon yung pangalan, lahat ng mga nakuha po nila base po doon sa kanilang inventaryo. At dumating po ako sa aking opisina ng 9:42 a.m. Andun na po siya at nag-request po siya sa akin ng mga additional investigator. Dahil po marami po atang nahuli po doon ng mga Chinese at kailangan po niya ng additional investigator. Kaya tinawagan ko rin po ang aking OIC ng D7 para po magpadala po ng additional na investigator, kasama na rin po yung WCPD, at nag-request din po siya ng interpreter during that time po. Kaya po lahat po yun ay tinawag ko sa aking sa aking OIC ng DMEP ng D7 at hinintay po namin yung mga investigador, Mr. Chair. Thank you.
ikaw ba ay nasabihan din na may 4 na babae o sobra sa 4 na kinuha niya, inaresto ng iyong mga tauhan dahil sa trafficking of women? Mr. Chair, kasama po yun sa kanyang draft na report na nakaroon po siyang 7 rescued or victim na Chinese national. Kaya nga, alam mo yon. Doon po sa pagka-submit po ng kanyang draft report, Mr. Chair. Yes. Ano ang action ninyo nung nalaman po ninyo yun? Yun po ay, kaya nga po, sabi nila na hindi po nila Ano po ang action ninyo nung nai-report sa iyo yon? After po dyan, Mr. Chair, nagsimulat po kami sa BID, sa IACAT, sa DSWD para po sa custody ng mga rescued victim po. Sino po ang sumulat? Sila po yung nagdadraft, Mr. Chair, ang DSOU, at ipapanig po nila sa akin para po sa coordination sa other agency. Yun po yung ginagawa namin. For the verification of the true, yung identity, wala pong mga pinakitang passport o kung ano po yung sa kaya po nag-request sila ng interpreter para po makuha po yung mga personal circumstances ng ating pong mga rescued and victim. Pwede po bang malaman kung alam po ninyo yung protocol kung meron kayong naaresto na mga biktima ng trafficking of women? Alam niyo po ba yung protocol? Mr. Chair, ito po yung unang... Alam niyo po ba? Opo, Mr. Chair. Kasi ang dami pang magtatanong na. Opo, Mr. Chair. Ano po ba ang unang dapat ninyong gawin? Pursuant to the 2022 IRR of the Anti-Trafficking in Person Act. Bigla kang natahimik kasi hindi mo alam. Kung babasahin mo, hindi tama yung pinaggagawa ninyo. Diba? Mr. Chair. Pursuant to the IRR of Republic Act 9208, Anti-Trafficking in Persons Act. Hindi mo alam? Hindi ko po kabisado, Mr. Chair. Yes. Opo, sir. Mr. Chair. Yun nga yung sinasabi ko eh. Sagot ka ng sagot, alam mo, pero hindi mo alam. Kaya tuloy, parang nagsisinungaling ka. Di ba? Kung nakita mo yung pagtatanong ko sa'yo, ano yung pinaggagawa mo? Tinatanong ko kasi alam ko yung dapat gagawin eh. Pag ganito ang krimen. Chairman ako, At ikaw, if I may. madali lang. Sige. Kasi nawawala yung... Momentum. Sige, go ahead. Chairman Akop, sige, go ahead. Hindi ba? Kaya nga na-detain sila ng 14 days. Dahil sa yung hindi kaalaman ng batas. And ignorance of the law does not excuse anyone. Hindi mo alam yung batas eh. Kaya dapat, bilang commander, nag-research ka. Meron na ang sulat sa iyo ng mga abogado ng mga babae, ayaw mo pa rin maniwala dun sa sulat. And I have a copy of that letter. Mr. Chair, can I answer po? Teka, hindi pa ako nagtatanong. Hindi ba? Inilipat. In-order mo pa nga na ilipat sila. After 4 days, dun sa DSOU, inilipat mo sila sa Tambo. Tama? Tama po, Mr. Chair. Yes. Ikaw ang nag-order? Dahil po nung... Sagutin mo yung tanong ko. Opo, Mr. Chair. Ay, ako po nagpadala dun sa kanila. Nag-i-explain ka kaagad eh. Ikaw ang nag-order. And therefore, tama yung reklamo sa iyo eh. Na isama ka doon sa arbitrary detention case na ifa-file nila. Kasi ikaw ang nag-utos eh. Na in spite of the fact na sumulat sa iyo yung lawyer na nila
na dapat i-release mo na dahil wala kayong legal basis na i-detain sila. Lahat ng sinagot sa iyo ng mga ahensya ng gobyerno ay wala naman nagsasabi kasi ang importante doon ay merong complaint na magagaling doon sa naging biktima na ipinipilit ninyo na pirmahan ng mga babae. Yun naman ang nangyari.